Mga kaibigan, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Kung hindi niya na kaya, mag-resign na. Yan ang panawagan ng mga OFW sa London kung saan naglabas ng kanilang mga hinanaing dahil sa kasalukuyang nangyayari sa gobyernong Tambangag Admin. So, panoorin na natin. Hello po, magandang hapon po. My name is Sir Ogie Villedo. Dito po ako sa London, United Kingdom. Andito po ang mga kababayan nating Pilipino. Andito po ang hakbang na maisog. Gusto po namin iparating sa ating gobyerno ang aming mga hinaing sa kasalukuyang nangyayari po sa ating gobyerno. Simula po nang matapos ang termino ni Pangulong Duterte, balik na naman po ang korupsyon, balik na naman po ang droga, balik na naman po ang mga pusakal, balik na naman po ang mga masasamang loob. Ngayon po, nandito po ang nagbabantang digmaan natin sa China. Sana po ang ating gobyerno ni BBM bumalik po sila sa table para magkaroon ng maayos na diplomatic na relasyon sa ating mga kababayan sa ating Pilipinas. Ang ine-expect ko talaga sa darating na SONA ni Pangulong Marcos, 2 taon na. Sa totoo lang, honestly, I'm nag-analay. Parang wala akong nakitang pagbabago. Sabi niya dati nung naupo siya, sabi niya itutuloy niya ang mga nasamulan ni Pangulong Duterte pero hindi nangyari yon. Sadly, sana makontrol natin ang pagpasok ng droga. Yan po ang ating number naman ng problema sa ating bansa. Ang droga, ang illegal na droga. Pangalawa po ang korupsyon. Wala pong tigil na korupsyon ang ating mga nakaupo sa gobyerno. Damang-dama po ng mga Pilipino ang kahirapan dahil po sa mga namamahala sa ating gobyerno ng hindi maayos na pamamalakad. Again, magandang hapon po. My name is Sir Ogie Villedo. Isa po akong Filipino citizen dito naninirahan sa London, United Kingdom para ipahatid ang aking hinaing sa ating pamahalaang Marcos. Salamat po at magandang hapon. Hi, magandang tanghali po. Ang pangalan ko ay Grace. Nakatira po ako dito sa London for the last 15 years. Tubong Bulacan. Nag-attend po ako ngayon sa Maisog, London dahil pagod na po ako makarinig ng corruption sa Pilipinas na hindi pinapansin ni BBM. Unang-una na po yung reklamo ng mga tao sa NAIA. NAIA pa lang hindi na kayang isolve. How much more yung mga bigger problems na meron ng Pilipinas. Pangalawa, yung corruption na patuloy niyang hindi pinapansin. Hindi niya pinapansin yung mga hinaing ng mga taong bumoto sa kanya at tumulong sa kanya. Hindi ako makapaniwala na siya pa yung unang magdadala sa Pilipinas sa giyera against China. Ang daming, wala akong pakialam kung siya ay nagda-drugs or gumagamit or addict. Wala akong pakialam dun. Ang pakialam ko dinadala niya yung bansa natin sa giyera na wala naman magbe-benefit kundi yung siguro sila na makakakuha ng pera kung saan. Ewan ko. Pero I don't want the Philippines to end up like Ukraine. Kasi ako, bilang Pilipino, umalis ako ng Pilipinas dahil may pangarap ako para sa pamilya ko. At inisip ko na one day, babalik ako ng Pilipinas at magiging proud kung ano man ang mararating ng Pilipinas. Nakakamiss talaga yung panahon ni Duterte kasi ang daming mga pangarap na na-realize ang mga Pilipino na kaya pala natin. Pero sinisira ni Bongbong Marcos every single day lahat ng hope and faith na meron ng mga Pilipino. So, ang panawagan ko po namin dito sa Maisog, London ay kung hindi na po niya kaya, hindi naman niya po talaga kaya, halatang halata naman, mag-resign na siya, step down. If he cannot ship out, mag-resign na siya. Kasi ang dami niyang dinadamay mayaman naman na sila, kaya pabayaan na lang niya yung leader na mas kaya na mag-handle ng Pilipinas, kagaya ni Sara. And whoever it will be, meron naman, nandun ang full support namin. Kaming mga Pilipino dito sa London. Based from the previous SONA ni BBM na punong-puno ng kasinungalingan, na wala akong makitang resibo kung ano-ano man yung sinasabi niya dun sa first and second SONA niya.
I think it will all be the same fibs and bloated numbers. Pag chinek mo ng closer sa lens ng yung microscope, wala ka talagang makikita dahil puro mga gawa-gawa lang. Puro figment of imagination ang lumalabas sa zona niya. So, I don't think it will be anything different this time. Nandito po kami, umattend kami dito, nag-ipon-ipon para po iparating ang aming mga hinanaing sobra. Punong-puno po yung aming damdamin. Yung kawalan ng pag-asa sa bansa. Nung nangako siya ng ipagpatuloy niya ang nasimula ni Pangulong Duterte, buong puso namin siyang tinanggap. Buong puso dahil wala naman kaming ibang hangad, lalo na nandito kami sa bansang ito. Wala kaming hangad na sana pag umuwi kami ang Pilipinas, makikita naming umaangat. Gaya nung nasimula ni Pangulong Duterte. At kapag merong taong magpapatuloy nito, hindi malayo na marating ng Pilipinas ang narating ng ibang bansa. Kaso lang, nung naupo na siya, etsapwera na ang lahat. Yung lahat ng pangako na etsapwera, lahat ng mga taong sumusuporta, baliwala na sa kanya. Lahat ng mga taong nasa likod niya, baliwala na sa kanya. Dahil wala na siyang ibang ngayon aim, kundi manatili sa power. Kailangan niya yung mga taong nasa paligid niya, yung mga kagaya niya, mga korap, mga kawatan, mga evil people. In order for him to prosper, he has to be surrounded with the evil people. Yun ang nila, yun ang parang aim niya. Ngayon, hanggang kailan natin sila hayaang gaganituhin ang Pilipinas, bababuyin ang Pilipinas? Ano ang kakayahan bilang isang Pilipino para labanan ito? Malaki kapag tayo ang nagkakaisa. Dahil ngayon, ang pag-asa masyado nang malabo. Kung ito'y hindi nakakayanin ng 4 pang taon, hindi nakakayanin. Mag-resign ka na, Marcos. Kung hindi mo kaya ang trabaho mo, dinadrag ka ba ng asawa mo? Pinapapainom ka ba niya ng drugs para sunod-sunuran ka na lang sa kanya? At saka ito si Aimee Marcos, no? Puro lang siya parinig. So, I think she is a backstage actress. She is one of them. One of the evil budol. Inday, sana mag-ingat ka kay Aimee Marcos. Hindi na ako nagtitiwala sa kanya. At marami na hindi nagtitiwala sa kanya. Salamat. So wala na akong parang, ano sasabihin niya doon? Wala naman siyang nagawa. Sasabihin niya ba na, ang almost 6 trillion budget of 2024, 80% nagastos na, pero ewan saan, naglaho na, wala namang nagawa si Marcos. So anong sasabihin niya? Yung sasabihin niya, ang gera palapit na, yun bang sasabihin niya? Makukuha na namin yung nakaw na tagong yaman kapag matuloy ang war. Makukuha na nila, yun bang sasabihin niya? Hindi, ang gagawin niya lang dyan is, bubudulin niya lang din ulit ang mga Pilipino. Ang dami niyang sinabi nung nakaraang SUNA, sabi niya, mga smuggler, maghanda-handa na kayo. Anong handa-handa? Asawa mo smuggler, ikaw ay protektor ng smuggler. Ikaw ang dapat maghanda-handa. Lumayas ka na dyan. Huwag na sana umabot ng SUNA yung gagong yan. Diyos ko po. I'm Enli Ozigagan, founder of Casilieras Charity Organization here in UK. At this moment, I'm here at Marlborough Arts, UK. And nandito po ako ngayon sa rally na to kasi napaka-importante po na 8 years ago, same date, nandito po kami na kumakumpanya at nagrarally para sa aming presidente na inilagay dito noon na si Tatay Digong. Ngayon po, ang dahilan kung bakit ako nagbigay ng oras ngayong araw na to is dahil po sa
mga nangyayari ngayon sa ating bansa na ang sinasabi nga parang nagkakaroon ngayon ng provocation na magkakaroon ng gera, samantalang hindi po tayo para sa gera. We want peace. Lalo na po yung mga katulad namin na OFW na may mga pamilya sa Pilipinas na naiwan. Gusto po namin silang hindi magkaroon ng isang suliranin na one day baka tayo maging parang Iraq o Afghanistan o Ukraine. Hindi po tayo para doon. We want peace and we want happy life. Sa darating pong SONA, ito po lang ang masasabi ko. Sana po ang ating current president na si President Bongbong Marcos na ibinoto ko 2 years ago with my favorite BP na si Sara Duterte. Actually, siya ang talagang gusto kong maging presidente way back 2022. Pero ibinoto ko po siya nang dahil sa sumama sa kanya ang taong tinitingala ko, ang mga Duterte. Sana po, kung hindi ninyo kaya ang inyong posisyon bilang pinuno ng ating bansa, bumaba na lang kayo. Pakiusap lang po. Maraming salamat. Ako po si Amic Garcinigo. Nandito kami ngayon sa Marlborough Arts, London, United Kingdom. At kami nagtipon-tipon para magpahayag ng aming sentimento at hinaing sa current administration. Ang aking hinaing ngayon sa gobyerno is that unang-una, wala akong nakita na tinutupad ang mga pangako. Yun lang naman. Bilang mamamayan, dapat natin sila singilin. Kasi utang nila yun sa atin kasi pinangako nila sa atin. So, hindi ko nakita ang sa katuparan na mga pinangako, especially sa friends to all, enemies to none, dahil nakita natin ngayon na maliwanag naman ang pagkiling ni PBBM sa United States. Kasi after ng visit niya sa China, nauna kasing visit niya sa China, tapos pumunta si Defense Secretary Lloyd Austin, nagbago na ang stance niya towards China. So, iyon ngayon ang naging ganito ngayon ang resulta, parang nasabingi tayo ng kaguluhan dahil sa mga pangyayaring iyon. At saka yun na nga, ang pagtugon ng gobyerno sa mahal na bilihin, ang pagtupad ng mga pangako na pababain, dapat mababa ang singil sa kuryente, tubig, pagkain na yon ngayon kasi ang inflation natin ngayon is food inflation, so dapat yan ang tugunan ng gobyerno. Well, I can't really expect sa malapit na SONA kasi wala honestly wala akong nakita na significant na na ginawa ng administration. So, maybe yung mga droga sa Alitagtag bilang isa daw sa pinakamalaking drug haul na sabat ng gobyerno. Of course, ang tungkol sa pagtugon, yun yung mga ayuda, palagay ko, yun naman ang sasabihin ang tungkol sa mga ayuda. But then, ayuda is only a band-aid solution. Instead na magbigay tayo ng mga livelihood projects sa mga tao para sila ay tuloy-tuloy na makaahon sa kahirapan. Sabi nga sa unang pagkakataon bigyan natin sila ng isda, pero sa pangalawa turuan natin sila kung paano manghuli ng isda para kaya na nila buhayin ang kanilang sarili na hindi sila umaasa sa gobyerno. So ayun, napakinggan natin ang tindi ng mga hinanaing ng mga OFW sa London, kung saan talagang hindi na kaya ng bangag. So kailangan na talagang ang panawagan nila ay bumaba na o mag-resign na or umalis na. So ayun, salamat sa inyong panonood mga kabukid. So huwag kalimutan i-subscribe, i-like at i-share yung video natin. Then i-click na rin ang notification bell. Peace!